Sa aking pinakamamahal na mga kababayang Bataenyo, sa diwa ng pagiging tapat, bukas at may pananagutan sa aking sinumpaang katungkulan, kinagagalak kong humarap sa inyo bilang ama ng lalawigan ng Bataan upang ilahad na may pagpapakumbaba at bahagyang pagmamalaki ang ating sama-samang pinagtagumpayan nitong nagdaang taon. Napapanahon po ang pagbabalik tanaw dahil nakapagbibigay ito ng inspirasyon, mahahalin tulad sa tapik sa balikat mula sa isang kaibigang nagsasabing ipagpatuloy ang mabuting nasimulan. Dala nito ang panibagong sigla sa bagong taong puno ng pag-asa. Mula pa sa mga aral ng ating kasaysayan, natural sa ating mga Bataenyo ang pagpupunyagi at pagsisipag dahil sa ganitong paraan nakakamit ang bagong sigla na siyang tumitiyak sa pag-usad ng Bataan tungo sa kaunlaran. Ang mga hakbanging, programa at mga inisyatibong naging kapaki-pakinabang sa pagsulong ng ating lalawigan sa buong taon ng 2023 ay bunga ng mga gawaing pinagtutulungan, pinagsikapan ng inyong mga masisipag na lingkod bayan at mga kawani sa iba't ibang sangay ng ating pamalaang panlalawigan. Sila po ang nagsisilbing kaagapay ng inyong lingkod mula pa sa simula ng aking panunungkulan. Hayaan po ninyong banggitin ko sa pagkakataong ito ang mga piling parangal at recognition tinanggap ng ating probinsya nitong nagdaang 2023 mula sa iba't ibang sangay ng national government agencies at maging sa pribadong sektor man. Hinirang po ang Bataan bilang 2023 Most Business-Friendly Local Government Unit sa kategoryang provincial level na patunay sa ating pagsisikap sa pagsulong ng kalakalan na nagpapalawig na oportunidad sa trabaho para sa ating mga kababayan. Tumanggap din po tayo ng Seal of Good Local Governance sa ika-6 na pagkakataon kung saan ang ating probinsya din ang itinanghal na may pinakamataas na porsyento ng SGLG passers sa buong bansa. Ginawaran po ng ATOP DOT Pearl Awards ang Bataan bilang second runner-up sa Best Tourism Gifts or Souvenirs sa entry nating tinatawag na Leonor, a product of Pulo Weavers of Women Empowerment. Ito po ay inorganisa ng Association of Tourism Officers of the Philippines upang bigyang parangal ang mga LGU na may mahusay na kaparaanan sa turismo. Isa po tayo sa mga awardees ng 23rd Gawad Kalasag na nabigyan ng Beyond Compliant Seal at Special Award in Excellence in Disaster Risk Reduction at Special Award for Management and Humanitarian Assistance dahil sa pagpapaigting ng mga inisyatibo at programa ukol sa paghahanda, pagresponde sa panahon ng kalamidad o sakuna. Tinanggap din po natin ang 2023 Galing Pook Award sa ikalawang pagkakataon para naman sa ating programang One Bataan Seal of Healthy Barangay. Tinutukan po ng programang ito ang pagbababa ng bilang ng mga nagkakasakit at isulong ang healthy lifestyle upang mapahaba ang buhay ng mga tao. Kinilala naman po tayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas bilang isa sa mga outstanding stakeholders dahil sa ating pakikiisa sa paglulungsad ng Paleng QRPH na layong maging maginhawa ang transaksyon sa mga pamilihang bayan. Isa din po tayo sa mga LGU na pinarangalan matapos nating ipasa ang ordinansa ukol sa Freedom of Information na naglalayong mabuksan sa mamamayan ang mga mahalagang pampublikong dokumento. Isa itong pagkilala sa pagsisikap at layuning maisulong ang transparency at accountability sa pamalaang panlalawigan. Itinanghal naman ang Bataan bilang National Best Peso sa kategoryang First Class Province dahil sa ating natatanging kontribusyon sa pagbibigay ng oportunidad sa ating mga kababayan upang makapaghanap buhay. Ang lalawigan ng Bataan ay hinirang na Innovative LGU of the Year sa kauna-unahang Voice of Digital Pilipinas, Digital Bayanihan Awards bilang pagkilala sa mga kontribusyon at inisyatibo ng Bataan sa larangan ng technology and innovation tungo sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Ang bawat tropeyo o plaque na iginawad sa atin ay validation ng sama-sama nating pagsusumigasig na mapabuti at mapatatag ang buhay ng bawat pamilyang Bataenyo. Pero higit po sa karangalan, ang mga pagkilalang ito ay nagsisilbing inspirasyon upang mas lalo nating pagbutihin ang ating mga gawain para sa pangkalahatang kaunlaran at kapakanan ng ating mga kababayan. Sa pagkakataong ito, hayaan po ninyong mag-ulat ang ating mga department heads
para sa mga ipinatupad nilang mga programa, proyekto at inisyatibo na naging dahilan ng matagumpay nating taon. Pero bago po ang lahat, nais ko rin pong pasalamatan ang bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan ng Bataan, ang lahat ng mga board members sa pangunguna ni Vice Governor Chris Garcia na ating katuwang sa nagkakaisa nating mitiin sa mas matatag na pamilyang Bataenyo. Maraming salamat po, Gov. Joet. Ikinalulugod ko ibahagi sa lahat ang ilan sa mga inisyatibong na isakatuparan ng aming tanggapan, kasama ang Sangguniang Panlalawigan ng Bataan, kasama ang mga bukal, para makamit ang nag-iisa nating layunin ng isang matatag na pamilyang Bataenyo. Sa loob po ng isang taon ay napagpasa tayo ng mga ordinansa na nagsusulong sa mga karapatan ng ating mga kababayan, nagpapalawig ng mga programa at proyekto para sa kalusugan, nagpapahalaga ng ating kasaysayan at kultura, nagpapanatili ng kaayusan at tumitiyak sa kaligtasan ng mga mamayan, at marami pang iba. Masusunod nating pinag-aralan at pinasa ang 2024 annual budget ng ating pamahalaang panlalawigan para sa mga proyektong pangkaunlaran at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Makakaasa po ang lahat na handang tumulong inyong lingkod sa lahat ng ating mga bukal mula sa 3 distrito ng Bataan para matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga naaayon at kapaki-pakinabang na ordinansa at resolusyon. At para naman iulat kung paano ipatutupad ang mga nasabing ordinansa, narito po ang mga department heads ng ating pamahalang panlalawigan upang ibahagi rin sa inyo ang kanilang mga inisyatibo. Bilang Provincial Administrator, tinitiyak natin na naipapatupad ang iba't ibang programa at proyekto ng bawat departamento ng pamahalaang panlalawigan. Ang Bisita Bayan kada buwan ay nagsisilbing tulay upang ihatid sa bawat miyembro ng pamilyang Bataenyo ang mga pangunahing serbisyo ng ating pamahalaan mula sa lalawigan hanggang sa barangay. Ang lahat ng 12 unit pamahalang lokal ng lalawigan ay ating binisita, kung saan nakapanayam natin ang mga opisyal ng bawat bayan at ng lungsod, pati na rin ang mga kumakatawan sa iba't ibang ahensya at sibikong organisasyon, mga barangay officials at mismong mga mamamayan upang direkta nating malaman ang kanilang pangangailangan. Kaugnay nito ay nakapagsagawa rin tayo ng pakikipagtalakayan at seminar sa tulong ng Provincial Legal Awareness Group para mas bigyang kakayanan at kamalayan ang mga opisyal ng barangay ukol sa mga batas. Sa pangunguna naman ng Provincial Legal Office, ay nakapagbigay tayo ng libreng legal consultations sa mga indigent at disadvantaged sectors ng ating lipunan. At dahil naniniwala po tayo na ang pag-unlad ng bawat pamilyang Bataenyo ay nagsisimula sa barangay, patuloy po nating hinihikayat ang pagkumpleto ng Barangay Development Master Plan sa pangangasiwa ng Provincial Planning and Development Office. Ang nasabing master plan po ay nagsisilbing pundasyon ng mga programa at proyekto na dapat bigyang prioridad ayon sa pangangailangan ng komunidad tungo sa pag-unlad. Atin din pong pinasasalamatan ang lahat ng nakibahagi sa Community-Based Monitoring System. Malaking tulong po ang pagsagot ninyo sa survey na ito upang magkaroon ng komprehensibong datos ang ating pamahalaan na siyang naging basihan natin sa pagbalangkas ng mga pinaplanong programa at proyekto sa buong probinsya. Ilan lamang po iyan sa mga naging programa ng aming tanggapan kasama ang PGO, PLO at PPDO para sa taong 2023. Ang lahat ng programa, proyekto at serbisyo ng ating pamahalaang panlalawigan ay naging posible dahil sa maayos na pagbabudget at distribusyon ng pondo. Hayaan po ninyong ibahagi namin ang mga naging hakbangin ng aming tanggapan, ang Provincial Treasurer's Office, upang maging sapat ang pondo ng ating pamahalaan. Una sa lahat, ay tiniyak natin na maayos at maginhawa para sa lahat ang pagbabayad ng buwis, lalo na po sa amidyar. Sa ating pamahalaang panlalawigan, sa pamamagitan ng Real Property Tax Collection System. Patuloy din po ang pagtanggap ng online payment
through GCash, Maya, Linkbis Portal, at over-the-counter deposit sa aming bank accounts. Kasalukuyan din pong ipinatutupad ang Property Assessment and Tax Administration System na tumutulong upang maging fully computerized na ang computation ng real property taxes. Isa rin sanay sa katuparan ay ang Progressive Revenue Generation System na naglalayong palakihin pa ang kita o pondo ng ating pamahalaang panlalawigan. Sa pangunguna naman ng Provincial Budget Office, natitiyak natin na maayos ang proseso sa budget execution at accountability. Sa pamamagitan ng Public Financial Management Assessment Tool, mayroon tayong mekanismo para sa maayos na paglikom ng kita, alokasyon ng pondo at pamamahala ng gastusin. Naging matagumpay din po ang ating tax mapping activity sa mga munisipyo ng ating lalawigan, na kung saan ay nasaayos natin ang mga arerian upang ma-reassess sa tama nitong klasifikasyon at nakita at nadiskubre ang mga arerian hindi pa nadideklara, gaya ng iba pang mga lupa, building at machineries. Sa proyektong Kit ng Assessor, Kit ng All o Kita-Kita, ibinaba natin sa lahat ng bayan ang mahalagang datos na ating nakalap sa mga kaukulang unit pamahalang lokal at ahensya. Kami naman po sa Office of the Provincial Accountant ang naatasan upang tiyakin na ang bawat sentimong ginagastos ay napupunta sa pagsasakatuparan ng mga programa, proyekto at serbisyo ng pamahalaan para sa kapakanan ng ating mga kababayan tungo sa kaiunlad ng ating lalawigan. Makakaasa po ang publikong ating pinagsisilbihan na patuloy nating paiigtingin ang ating mga gawain dito sa Accounting Office para isulong ang transparency ng ating pamahalaang panlalawigan at maayos na pangangasiwa ng pinansyal na yaman ng Bataan. Sa patuloy na pagsulong ng ating ekonomiya sa tulong ng iba't ibang inisyatibo ng ating tanggapan, ang Public Employment Service Office ay ang patuloy na pagdagsa ng oportunidad sa trabaho para sa ating mga kababayan. Sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment ay nakapagsagawa tayo ng mga sumusunod: Special Program for Employment of Student o SPES, Government Internship Program o GIP, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced worker, o TUPAD, 2 job fair naman po ang ating nasagawa na naging daan upang maiugnay ang mga ahensya o kumpanya sa mga potensyal nilang empleyado o manggagawa. Pagdating naman sa mga kababayan nating OFW, patuloy ang pagtugon natin sa kanilang pangangailangan sa tulong ng One Bataan One-Stop Service Center for OFW. Tuloy-tuloy din po ang iba pa naming mga inisyatibo na nagtitiyak na maayos na maitutugma ang mga job seekers sa mga trabaho na naaayon sa kanilang kasanayan. Bukod sa pagpapalawig ng trabaho, ang Provincial Cooperative and Enterprise Development Office ay patuloy na nagsusumikap para umasenso ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Isa sa mga ipinagmamalaki nating inisyatibo na inumpisahan noong nakarang taon ay ang paglulunsad ng Paling QR na nagsusulong ng digital payment sa mga pamilyang bayan sa buong lalawigan. Nais nating makasanayan ng lahat ang paraan ng cashless transactions upang mas maintindihan ang kabutihang dulot nito hindi lang sa pamimili kundi pati na rin sa mga negosyante o establishmento. Kasabay nito ay binibigyang kakayahan din po natin ang bawat micro, small, and medium enterprise kaya't sa pamamagitan ng mga trade fairs ay naiuugnay natin sila sa kanilang target market na lubhang nakakatulong upang palakihin ang kanilang kita at paunlarin ang kanilang negosyo. Malaki rin po ang naitutulong kapag ang kanilang mga produkto o serbisyo ay kinikilala bilang galing Bataan. Kaya't nagbibigay parangal po tayo sa mga natatanging MSMEs at kooperatiba
na nagpapatunay na sila ay may mataas na kalidad sa kanilang produkto o serbisyo. Bukod po dito, ang mga inisyatibo natin para suportahan at paunlarin ang sektor ng transportasyon. Sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan at mga LGUs, makakaasa ang lahat na magiging katuwang ninyo kami sa pagpapabuti ng inyong kabuhayan at maging ng bawat negosyanteng namumuhunan para sa patuloy na pagsulong ng ating ekonomiya. Marami na po tayong naumpisa ang mga proyekto sa pamamagitan ng public-private partnership para sa patuloy na pagsulong ng ating ekonomiya. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod, ang Bataan Rooftop Microgrid Project na kaugnay ng ating layuning bawasan ang carbon footprint at makatulong sa kalikasan. Pamamagitan naman ng Mariveles Dialysis Center Project ay masusuportahan natin ang 2 hemodialysis center sa nasabing bayan sa loob ng 15 taon. Ang Bataan Harbor City naman ay isang reclamation and development project na layong maging isang business hub at industrial zone sa bayan ng Pilar. Ito ay isang modernong mixed-use development complex na makakapanghikayat ng iba't ibang lokal at foreign investors at makakapagpalawak ng oportunidad sa trabaho para sa ating mga kababayan. Samantala, na-award na ang Bataan Transshipment Hub, isang transshipment at logistics zone na may kasamang waterfront mixed-use commercial area, Fisherman's Wharf, at isang cruise ship terminal na may yacht club na makakatulong sa pagpapaunlad ng industriya ng turismo sa ating probinsya. 2 naman pong investment roadshow ang ating dinaluhan nitong nagdaang taon, ang e-vehicle roadshow at International Property and Investment Conference kung saan nagbigay ito ng pagkakataon upang ipakilala ang Bataan bilang isang kahanga-hangang probinsya sa bansa para sa mga nagbabalak mag-invest o magtayo ng negosyo. Kami po sa Bataan Public-Private Partnership and Investment Center ay patuloy nagsusumikap na isakatuparan ang aming mandatong makahikayat ng mas maraming negosyante upang mas mapalago pa ang ating ekonomiya at patuloy na makatulong sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa pangunguna naman ng Provincial Engineering Office, narito ang mga proyektong pang-infrastruktura na nasimula ng 2023. Ang Rice Processing Center sa Pilar ay lubos na makatutulong sa sektor ng agrikultura kung saan magsisilbi itong pasilidad sa pag-iimbak ng bigas at pangalagaan ang mga kagamitan sa pagsasaka. Patuloy naman ang konstruksyon ng Morong District Hospital upang mas makatugon sa mga pangangailangan ang medikal ng mga mamamayan ng Morong at nakatira sa mga kalapit na bayan. Natapos na po ang detailed engineering design ng sports training facility na itatayo dito sa ating capital compound na makatutulong sa pagsasanay ng ating mga atleta. Kasalukuyan naman po nating ipinaghahandaan ang pagtatayo ng One Bataan truck stop sa bayan ng Abukay na magsisilbing pahingahan ng mga truck drivers. Makatutulong po ang proyektong ito sa pananatili ng kaligtasan o pagpapababa ng bilang na aksidente sa Roman Superhighway. Patuloy ang suporta ng PAO sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng maayos na pagsasakatuparan ng mga proyektong pang-infrastruktura sa ating lalawigan. Asahan po ninyo na maayos po namin ipatutupad ang mga planong ito upang siguraduhin ang kalidad ng ating mga proyekto na ipinapagawa dito sa ating lalawigan. Para naman sa serbisyong panlipunan, hatid ng ating pamahalaang panlalawigan, hayaan po ninyong ibahagi ko ang mga nais sa katuparang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng ating kababayang mahihirap o mas nangangailangan sa ilalim ng Provincial Social Welfare and Development Office. Ang PSWDO po ay patuloy na namamahagi ng tulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng financial subsidy or tulong pinansyal para sa pangangailangang medikal at pampaospital ng mga may sakit at maging sa pagpapalibing ng mga yumao na. Gayun din ang mga nabigyan ng tulong sa ilalim ng ating Malasakit Center at Special Assistance Program. Ang mga pangunahing recipients po ng tulong ay ang mga pasyenteng sumailalim sa dialysis na nakakatanggap ng libreng eposino at dialyzer mula sa mga tanggapan ng One Bataan Malasakit Dialysis Center. Hindi po natin sila pinababayaan. Maging ang mga kababaihan at mga batang naging biktima ng karahasan na pansamantala nating kinakalinga sa Bataan Bahay Panuluyan Drop-in Center. Kinikilala din po natin ang karapatan ng bawat kababayan nating may kapansanan na mabuhay ng maginhawa gaya ng patuloy po ang pamimigay ng mobility assistive devices
para sa persons with disability. Bukas pa rin po ang ating One Bataan Wheelchair Repair Shop upang mabigyan ng libreng serbisyo sa pagpapaayos o pagpapagawa ng nasabing kagamitan. Kasabay nito ay ang paggabay sa kanilang pamilya na tumanggap ng libreng pagsasanay o seminar upang sila ay lubos na mas matulungan. Ang EduChild program ay nagbigay ng sapat na kaalaman at kakayahan sa mga magulang upang matulungan silang mapalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Maging ang mga magulang na kawani ng ating pamahalaang panlalawigan ay may tulong ding maaasahan sa pamamagitan ng ating Provincial Government of Bataan Child Development and EduChild Resource Center. Noong nagdaang kalamidad naman ay tulad ng bagyong Egay, Falcon, ay agaran tayong nakapaghatid ng tulong sa mga kababayan nating higit na naapektuhan ng nasabing sakuna. Katuwang ang ilan sa mga ahensya ng pamahalaang nasyonal at local government units, tiniyak natin na habang sila'y nasa evacuation areas ay nakatanggap sila ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at hygiene kits. Pinangunahan po ng Provincial Population Office ang pagbibigay ng pre-marriage orientation and counseling para sa mga ikakasal. Ang Adolescent Pregnancy Prevention Services at ang pagpapatatag ng Teen Information Centers ay nakatulong upang turuang maging responsabling mamamayan ang ating mga kabataan. Layunin nating palawakin ang kanilang kaalaman sa buhay at tulungan silang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Sa sektor naman ng edukasyon at sa ilalim ng ating Scholar ng Bataan program, regular ang pamamahagi ng scholarship grants sa mga deserving na mag-aaral sa kolehiyo at maging sa mga kumukuha ng vocational courses. Gayon din po ang ating suporta sa mga guro sa ilalim ng ating Gurong Scholar ng Bataan program. Para naman sa mga kumukuha ng board o bar exam, sumusuporta din ang ating pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay tulong pinansyal para matustusan ang kanilang gastusin upang magkaroon ng mas malaking pagkakataong makapasa sa licensure exam na kanilang kukuhanin. Kami sa Bataan Human Settlement Office ay patuloy sa pagbibigay ng murang pabahay sa ilalim ng One Bataan Village Program. Noong nakaraang taon, na-turn over na ang susi ng pabahay sa ilang mga kababayan nating naging biktima ng sunog sa bayan ng Orion. At sa mga informal settlers na apektado ng Mandamus Manila Bay Rehabilitation Program sa buong Bataan. Nakapag-ugnayan naman po tayo sa pribadong sektor at lokal na pamahalaan ng Orion para sa programa nilang tulong ikakaunlad ng mamamayan at sambahayan o #Timbahay. Malaki at pangmatagalan pong benepisyo ng nasabing partnership na may layong gawing responsableng homeowners ang mga pamilya at magkaroon ng operasyon at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Inumpisahan na rin ang konstruksyon ng sewage treatment plant, covered basketball court at community market sa One Bataan Village, Orion. Sinimulan na din ang pagtatayo ng One Bataan Fisherman's Wharf na matatagpuan naman sa Barangay Daan Pare para sa pagpapatuloy ng hanap buhay ng mga benepisyaryo. Makaasa po ang lahat na patuloy kami magsusumikap para sa pagpapatupad ng aming mandato sa pagbibigay ng delikadad na serbisyong pabahay dito sa lalawigan. Lubos ang aming pagsisikap na paunlarin ang Bataan bilang pangunahing tourism destination. Nais naming ipalaganap sa buong bansa ang natatanging kagandahan, kahusayan, kasaysayan at kultura ng Bataan. Kung kaya't may mga inisyatibo para sa ikauunlad ng turismo sa lalawigan ng Bataan. Kaugnay nito, ang iba't ibang programa katulad ng taonang pagdiriwang na ating isinasagawa na may layuning magbigay saya at kaalaman sa ating mga kababayan at mga turista. Noong nakaraang taon din ay binuksan ang Bataan Tourism Satellite Office sa The Bunker upang mabigyan ng pasilip ang mga bisita ng The Bunker sa mga ipinagmamalaki nating mga produkto at mga lugar na dapat nilang puntahan o kainan sa ating probinsya. Nakibahagi din ang ating tanggapan sa mga travel fairs para ipakilala sa iba't ibang bahagi ng bansa ang natatanging ganda ng Bataan. So, sa pakikipagtulungan naman sa Department of Tourism at Department of Public Works and Highways, inaprubahan
ang pagsasagawa o pagsasaayos ng ilan sa mga kalsada na may layuning mapadali, mapabilis, mapaginhawa at mas maging ligtas ang pagbiyahe ng mga turista sa mga destinasyon dito sa Bataan. Patuloy din po ang ating pagsusumikap na isulong ang mga resorts, hotel, farm tourism at iba pa na makilala bilang DOT accredited establishments. Higit din po nating pinahahalagahan ang ating kultura, kaya tinututukan din natin ang pagbibigay serbisyo sa mga kababayan nating indigenous people kabilang na ang komunidad ng Aitang Magbukon, lalo na ang preserbasyon ng kanilang nanganganib na wika. Ilan lamang yan sa mga inisyatibo ng aming tanggapan. Makakaasa kayo na pilit pa nating patataasin ang bilang ng lokal at dayuhang turista na bumibisita sa minamahal nating lalawigan. Kasabay po ng pagsusulong natin ng turismo ay ang ating pagpapahalaga sa ating kapaligiran at likas na yaman, na siya namang mandato ng Provincial Government, Environment and Natural Resources Office. Isa sa mga mahalagang proyektong ipinatutupad ng PGENRO para mabawasan ang masamang epekto ng climate change ay ang Project Transform. Nakapaloob sa proyektong ito ang mga sumusunod. Bakawan Bataan, isang programa para sa rehabilitasyon ng mga bakawan kung saan hinihikayat natin ang publiko maging ang pribadong sektor sa pagtatanim at pangangalaga ng bakawan base sa Mangrove Management Plan ng ating probinsya. Adopt a Station, Air Quality Monitoring, Early Warning Systems. Sa pakipagtulungan sa pribadong sektor, ay titiyakin natin ang kalidad ng hangin kung saan ay babahagi natin ang mga datos sa publiko at partner agencies. Sa ganitong paraan ay makakagawa ng mas mahusay na inisyatibo laban sa polusyon ang mga kinauukulan. Coastal and Marine Biodiversity Conservation Project. Layo naman po nitong tutukan ang mga hayop na nanganganib ng maubos at kanilang tinitirahan o habitats, partikular na ang mga pawikan at corals. E-Mobility for Sustainability Project. Naumpisahan po natin ito noong tayo ay nagsimulang gumamit ng electric vehicles kung saan ang pangmatagalang layunin natin ay makabawas sa polusyon at makatipid ang ating pamahalang panlalawigan sa gastusin sa krudo. Bukod po sa Project Transform, ay patuloy ang aming mga programa at proyekto para pangalagaan ang mga likas na yaman dito sa ating lalawigan. Isinusulong at inihikayat pa rin po natin ang lahat na makibahagi sa mga regular na gawain ng aming tanggapan sa pagpapahalaga ng ating kalikasan. Sa ngalan ng ating mga district hospitals, Bagak Community and Medicare Hospital, Orani District Hospital, Maribeles District Hospital at Jose C. Payumo Memorial Hospital, narito po ako upang iulat ang mga inisyatibo para sa pagtiyak sa kalusugan ng bawat pamilyang Bataenyo. Ang aming tanggapan po, ang Provincial Health Office, ang nangunguna sa pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC sa ating lalawigan. Layo nitong matiyak na natatanggap ang pantay-pantay at abot-kayang serbisyong pangkalusugan ng ating mga kababayan. Inilunsad natin noong buwan ng Marso ang Health Summit 2023. Ito po ay kaugnay ng mithiing baguhin ang health-seeking behavior o pananaw ng ating mga kababayan sa pagbibigay halaga sa kalusugan ng primary health care. Sa nasabing gawain ay ibinahagi ng ating gobernador ang mga inisyatibo ng panlalawigang pamahalaan sa kalusugan tulad ng healthy paaralan para sa malusog at matatag na kabataan. Layo nitong gawing healthy ang environment ng lahat ng paaralan sa pamamagitan ng pagsusulong ng wastong nutrisyon, kaugalian ng pagiging aktibo, pangangalaga sa mental health, at pag-iwas sa bisyo. Tobacco-Free Generation Campaign. Isa itong kampanya para pigilan ang kabataang subukan ang mapanalantang bisyo ng paninigarilyo. Hataw takbo. Patuloy pong nagiging popular sa ating mga kababayan ang pagsali sa programang pangkalusugang ito kung saan hinihikayat ang lahat ng maging aktibo sa pag-ehersisyo. PhilHealth Consulta Package. Ito po ay serbisyong pangkalusugan kung saan libre ang konsultasyon, piling laboratorio at gamot. Patuloy nating hinihikayat ang ating mga kababayan na magparehistro sa PhilHealth at i-avail ang serbisyong ito upang matulungan silang maiwasan o maagapan ang mga sakit.
Patuloy din po ang mga inisyatibo ng PHO sa mga barangay sa paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan. Noong nakaraang taon ay muli nating ipinatupad ang One Bataan Seal of Healthy Barangay na nagbibigay ng insentibo sa mga barangay na mataas ang partisipasyon at aktibong nagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Kasama po dito ang pagtiyak na ang bawat barangay ay nagsusulong ng mga kampanya laban sa paninigarilyo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng monitoring para sa Barangay Red Orchid Award. Samantala, ang 4 na distritong pagamutan sa Bataan, Bagak Community and Medicare Hospital, ang Orani District Hospital, Jose C. Payumo Jr. Memorial Hospital at Maribeles District Hospital ay patuloy na tumutugon sa mga pangangailangang medikal ng ating mga kababayan. Ang mga nasabing ospital ay nagbibigay ng serbisyo mula sa konsulta package ng PhilHealth, ipinapatupad ng eMed Electronic Health Record System para sa maayos na datos ng kalusugan ng mga pasyente. Gumagamit ng mga bagong kagamitan para matiyak na ligtas at mataas ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan, isinasaayos ang kanilang mga pasilidad upang matugunan ang bawat pangangailangan ng mga pasyente at patuloy na nagsusumikap para mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng ating mga kababayan. Iyan po ang ilan sa mga mahahalagang proyekto, programa at serbisyo na ating naisakatuparan sa larangan ng sektor ng kalusugan noong nakaraang taon. Sa mabilis at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng ating lalawigan, ang pagtiyak ng pagkakaroon ng sapat, masustansya at abot-kayang pagkain ng bawat pamilyang Bataenyo ay isang malaking hamon sa sektor ng agrikultura. Kaya ang pangunahing layunin ng aming tanggapan, ang Office of the Provincial Agriculturist, ay maiangat ang antas na pamumuhay ng ating mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanilang ani at kita. Ang unang hakbang upang mapataas ang ani ay ang pamamahagi ng mga dekalidad na binhing palay, mais, gulay, mga namumungang puno, tilapia, bangus at hipon. Sa pagsasaayos ng mga irigasyon, kanal at mga daan patungo sa sakahan at pangisdaan, nagiging sapat ang supply ng tubig sa mga pananim at nagiging maayos at mabilis ang pagbiyahe ng mga ani patungong merkado. Isinusulong ang modernisasyon ng sakahan at pangisdaan sa ating lalawigan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga makinaryang angkop sa kanilang sinasakang bukid, pagpapalit ng mga lumang makina ng mga bangkang pumapalaot at pagpapatayo ng mga post-harvest facilities at cold storage upang mas tumaas ang kalidad at mapanatiling sariwa ang mga aning gulay at isda. Ang pagpapakilala ng mga makabagong teknolohiya tulad ng drip fertigation system ay napatunayan na nakakapagpataas ng doble sa ani at nakakapagpabawas ng gasto sa patubig at pangangailangang trabahador sa bukid. Ang mga proyektong tulad ng gulayan sa bakuran, paaralan at sa barangay ay nilulunsad upang higit na mapataas ang antas ng seguridad sa pagkain sa mismong komunidad. Maraming pagsasanay ang ating isinasagawa upang higit na malinang ang kaalaman ng ating mga magsasaka at mangingisda. Mula sa tamang pangangalaga at pagproseso ng kanilang produkto, hanggang sa wastong paghawak ng kanilang kita at kung paano pa higit na papapalago ang kanilang kabuhayan. Patuloy naman po ang pakikipag-ugnayan natin sa mga ahensya ng pamahalang nasyonal at maging international sa paglulunsad at pagsusulong ng kanilang mga programa at proyekto para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura dito sa ating lalawigan. Sa pangunguna naman po ng ating Provincial Veterinary Office ay patuloy ang pagbibigay serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan tulad ng Bataan Swine Multiplier and Techno-Demo Farm. Ito ay isang breeding facility na nagpuproduce ng mataas na kalidad ng breeding stock sa paggamit ng teknolohiya at modernong pamamaraan para sa pagsasaka. Bataan Swine Artificial Insemination sa Barangay Project. Ito naman ay isang pasilidad na nakatuon sa produksyon,
koleksyon at pagproseso ng mataas na kalidad na similya ng baboy para sa artificial insemination. Tuloy-tuloy rin ang mga programang animal dispersal to local livestock raisers na nakatutulong upang mabigyan ng karagdagang kita ang mga magsasaka. Ang mga nasimulang proyekto pong ito ay bahagi ng aming mandato para sa patuloy na pagsulong ng bawat magsasaka at ng buong komunidad. Kaya't patuloy tayong magsasagawa ng mga inisyatibo na tututok sa modernisasyon at inobasyon na naglalayong mapalakas ang kalidad ng mga produktong pang-agrikultura sa Bataan. Pagdating po sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa kahabaan ng Roman Superhighway, kami po sa Metro Bataan Development Authority ay patuloy na nakatutok upang matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng bawat Bataenyo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas trapiko. Malaki po ang naitulong ng mga ordinansang ipinasa sa ating lalawigan upang pababain ang bilang ng mga aksidente nitong nakaraang taon. Natulungan din po ng MBDA ang bawat motorista upang maluwalhating makauwi sa kanilang mga pamilya. Tuloy-tuloy po ang 24 oras na operation at monitoring sa One Bataan Command Center gamit ang mga high-powered CCTVs upang makapagbigay ng assistance sa mga nangangailangan sa daan. Sa pamamagitan din po nito ay nagiging kaagapay ng kapulisan ang MBDA para sa kanilang mga gawaing kontra kriminalidad. Bukod dito, ay nakapagbibigay tulong din ng MBDA sa mga stranded at nasiraan sa kalye. Malaki po ang tiwala ng ating mga kababayan sa 911 Bataan at MBDA hotline at ito ay dahil sa agarang pagtugon sa kanilang mga tawag. Gumagamit din po tayo ng mga e-vehicles na makakatulong sa pagpigil ng polusyon at nagiging paraan upang makatipid sa gastusin sa kurudo. Sa pangunguna naman po ng aming tanggapan, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, inilunsad natin noong nakaraang taon ang One Bataan Barangay Resilience Awards and Barangay Resilience Bingo Scorecard Project. Katuwang ang National Resilience Council at Bataan Peninsula State University. Isa itong incentive-based program na naglalayon na suriin ang kondisyon at kahandaan ng mga barangay sa 5 aspeto gaya ng resilience in infrastructure, local economy, human development, environment, at human security. Patuloy din ang ating inisyatibo na nature-based solutions laban sa pagbaha, pagguho ng lupa, storm surge at iba pang panganib dulot ng nagbabagong panahon. Ito ay ang patuloy na pagsasagawa natin ng tree planting, mangrove reforestation at bamboo planting sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan. Sa tuwing may mahalagang pangyayari sa ating probinsya, sa anumang aksidente, trahedya o sakuna, makakaasa po kayo sa aming pagtugon, katuwang ang iba pang otoridad o ahensya na nagpapatupad ng kaayusan at seguridad. Patuloy po kaming magbibigay ng agarang tulong at suporta sa lahat ng oras dahil mahalaga po sa ating pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy din po ang pagsasagawa ng mga programang pang-DRRM upang sabay-sabay nating makamit ang adhikain tungo sa pagiging isang resilient One Bataan. At yan po ang mga ulat ng bawat department ng ating pamahalaang panlalawigan para sa taong 2023. Nais din natin bigyan ng pagpupugay ang General Services Office at Provincial Information Technology Office na pinangunahan ni Joseph Andrew Haluber, ang Bids and Awards Committee sa ilalim ng pamumuno ni Jeff Calma, ang Provincial Human Resources and Management Office na pinamumunuan ni Ate Luz Enriquez at ang Provincial Information Office sa ilalim ng pamamahala ni Angel Lara. Sila din po ang nagsilbing matibay na kaagapay ng ating pamahalaang panlalawigan upang matiyak ang maayos, matiwasay
malinaw at tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan mula po noon hanggang ngayon. Kung wala po sila, hindi magkakaroon ng katuparan ang lahat ng mga programa at proyektong inilunsad nitong nagdaang taon at patuloy na ipinatupad ng ating gobyerno. Maraming salamat sa GSO sa kanilang pagsisipag na maibigay ang lahat ng pangangailangan, supplies at kagamitan ng bawat department. Sabak na masusing sumusuri sa mga detalye upang masiguro ang mga paggawaing panggobyerno ay tama, sumusunod sa procurement law at nararapat para sa kapakanan ng ating pamahalaan. Sa pito na siyang nagsisigurong maayos ang mga sistemang teknikal sa ating mga tanggapan kasama ang maintenance at support ng multimedia at web division. Sa HR na palaging nakaagapay sa iba't ibang departamento upang masigurong efficient at akma ang sistema, pati na ang kalidad ng mga kawani na maitalaga sa kanilang kinakailangan posisyon. Sa PIO naman po na palagi nating kasama sa lahat ng mga programa, proyekto at kampanyang ating ibinabandera upang laging ganap at malinaw ang kaalaman ng ating mga kababayan para sa kanilang kapakinabangan. At syempre, hindi po magiging posible ang lahat ng tagumpay at mga hakbanging pangkaunlaran na ating isinusulong kung walang pakikiisa at pagsuporta mula po sa inyo, ang aming mga kababayan. Kayo po ang dahilan kung bakit naririto kami. Kaya tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Lagi po ninyong tandaan na ang lahat po ng adikain at layunin ng ating pamahalaan ay para sa inyo upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat pamilyang Bataenyo na makamit ang dekalidad na pamumuhay, tahanang matatag at puno ng pag-asa para sa kinabukasan.